Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karabin natin, hala, gera na to, nako, malaking gulo to, PBBM admin Omi Ipal, nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muli natin ang mga nagtatrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Nailagay ko nga po dito sa ating thumbnail. Nagtatanong po tayo kung gera na ba ito? At saka malaking gulo ito, PBBM admin Omi Ipal. Ito mga kababayan, sapagkat ito po, yung mga tauhan, yung mga subordinate ni President Bongbong Marcos Jr. Ay patuloy sa kanilang pagsasalita. Patungkol po dito sa Taiwan and China, mga kababayan. Unahin na po natin si General Bronner, mga kababayan. At sinagot na rin po naman siya ng spokesperson ng China Ministry of Foreign Affairs. Ito po ang kanilang sagutan. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mabulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happened to Taiwan, inevitably we will be involved. Yan po ang parang basahin muna natin yung reaksyon ng China naman. Sabi po ng spokesperson ng China Ministry of Foreign Affairs na si Guo Jiakun, how to solve the Taiwan issue is the Chinese people's own business and others are not allowed to make decisions. Di ba? Problema nila yun eh. Di ba? Problema po nila yun, huwag tayong manghimasok. Yun po ang ibig sabihin niya. Di ba? We advise the relevant people in the Philippines, yan na, pinangalanan talaga, the relevant people in the Philippines not to provoke and play with fire on the Taiwan issue. Those who play with the fire will get burned. Nako po, malaking pagbabanta ito mga kababayan Kasi isang missile lang sa Pilipinas, talagang sasambulat tayo dito kapag ipinagpatuloy mga hinay. Ay nako, pag ipinagpatuloy po ng administrasyong ito ang pakikialam nila sa hindi naman natin problema po yan ng Taiwan No, yes we know na meron po tayong mga dyan kababayan, pero let them solve the problem. Kasi nga tayo dito sa Pilipinas meron din tayong problema with China. Yung kiniklaim ng Pilipinas na West Philippine Sea. Why don't we focus sa problema natin at wag muna tayong makialam sa Taiwan and China issue? Baka mauna pa tayong magunaw kaysa sa Taiwan. Diba? Mag-isip naman kayo. Buti kayo, mapipera kayo. Mag-start dito ang gera. Diba? Mag-start ang gera mga kababayan, lilipad ang mga ito. Maiiwan tayong mga ordinaryong Pilipino dito. Please naman, let them solve their issue. Wag nyo nang gatungan pa yung Taiwan. Hirap sa atin nakikialam tayo sa problema ng iba. Yung problema natin dito sa Pilipinas, hindi man lang natin ma-solve. Diba? Naisip niyo po ba yun? Pag nagalit ang China, pag tinotoo tayo, diba? Doon pa nga lang sa West Philippines, iyak na tayo Totoo lang. Diba?
yung inyong mga statement, no? Something, sabi nga dito ng China, sabi po ng China, relevant people in the Philippines not to provoke and play with fire with the Taiwan issue, no? Kasi po, yung mga naglalaro daw sa apoy, yun po ang nasusunog. Maibig sabihin yan kung gusto nyong intindihin, no? Kung gusto nyong i-analyze ito, maibig sabihin to, get burn, matindi yan, mga kababayan. Bukod po dito kay Bronner, mga kababayan, eto pa, isa pang epal. Teka, si Bronner pa pala, mga kababayan, no? Ito talagang, hindi ko alam kung anong iniisip ni Bronner, no? Is Bronner something, gusto niya bang mag-start ang gera? No? Hindi ko lang, this is my own opinion, mga kababayan, ha? Sabi po ni General Bronner, Communist China is already conducting United Front works in our country. They already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. Alam mo pala. Alam mo pala. Bakit hindi ka gumagawa ng aksyon? If that is your problem, solve it, di ba? Tanggalin mo lahat ng Chinese dito sa Pilipinas. Pero ito lang masasabi ko, mga kabayan. Hindi pa man tayo pinapanganak dito, may mga negosyanteng Chinese na po dito. Which is, most of them are nandito yung mga kaapu-apuan siguro nila. Nagne-negosyo pa. Di ba? If General Bronner believes na ang mga Chinese na mga negosyante dito sa Pilipinas ay para mga spy or mga infiltrator, palayasin na ninyo. Kung yan pala ang gusto ninyo. Huwag nang maraming dada pa kasi pinalala nyo lang yung sitwasyon. Di ba? Ano ang maitutulong nitong na ito? Mga statement ninyo. Sige nga. Ano ang maitutulong nito sa Pilipinas sa pagiging progressive ng Pilipinas? Wala, 'di ba? Kasi kung magsialisan dito ang mga businessman na Chinese, isipin nyo, bawat city ng Pilipinas may Chinese na mga negosyante. 'Di ba? Paalisin nyo sila, sige, okay lang. Pero what I'm trying to point out here, mga kababayan, mag-ano naman kayo, hinay-hinay naman po kayo sa inyong mga pananalita. Diba? Hinay-hinay po, I'm not. Hindi ko po pinagtatanggol kung may mga ispay-ispay man ng mga Chinese dito, pero mga kababayan, hinay-hinay po kayo sa pagsasalita. Diba? Kasi hindi natin alam, diba? May tinatawag lang sonic missile na yan. Baka magalit sila, hindi tayo makagante. Diba? Think for the people, for the country, no? For the betterment of the country. Hindi po yung matapang kayo diba? Sa sobrang tapang ninyo, nagugutom na yung mga natin dyan sa West Philippine Sea. Diba? Yung Navy, yung mga armed forces natin dyan. Bakit ganun? Hanggang tapang lang ba ang meron tayo? Diba? Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? Eto pa, hindi lang po si Bronner, pati si Castro, mga kababayan, nakisahusaw na rin sa issue dito sa China and Taiwan. Eto po ang message, yung statement, mga kababayan. Sabi po ng Chinese Embassy, in recent times, public security in the Philippines has been unstable. Philippine law enforcement agencies have frequently interrogated and harassed Chinese citizens and businesses. Political rallies, marches,
and demonstrations have increased significantly in various places, and security risks by Chinese citizens and institutions in the Philippines have increased. Sagot naman po ni PCO Yusek Claire Castro, no? Malamang po nasabi nila ito dahil ating sa ating pagpapatupad dito sa Pugo, na dapat ay mawala na. Totoo ba? Nasa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa nagiging issue po. Dahil daw sa Pogo, mga kababayan, nagde-demonstrate, nagmamarcha ang mga tao dahil nagkakagulo daw ang Pilipinas. Sabi po ng Chinese Embassy, nagkakagulo ang Pilipinas. May mga marcha, naghaharas ng mga Chinese. So sabi naman po ni Castro, dahil po sa Pogo. Talaga ba? Nandiyan pa rin naman yung Pogo, pinalitan lang yata ng pangalan eh. Diba? Well, anyway, etong mga na ito, nagpo-provoke talaga sila. Hindi ko nga alam kung anong gusto nila, no? Gusto ba nila ng gera, something na di kung talagang gusto nilang ipagtanggol ang Pilipinas sa China, no? Unahin pong nila yung West Philippine Sea, bago tayo makialam sa Taiwan. Ba? Dito naman sa Pogo na sinasabi ni Jose Claire Castro, hindi po kami naniniwala. I mean, ako personally, hindi po ako naniniwala na dahil po sa Pogo, kaya naghaharas kayo ng mga Chinese and may mga political rallies. Hindi po. Dahil po yun sa Duterte na political rallies. No? Sa Pogo naman, I think Pogo is still very alive, no, dito sa Pilipinas. Kasi sabi nga po ng ilang expert, parang pinalitan lang ang pangalan nitong Pogo na ito. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto naman po si Senator Coco Pimentel. Sabi niya po, nakakalungkot na makikialam tayo. Pimentel alarmed the military plan to get involved in China-Taiwan conflict. Kaya nga po, nakakalungkot talaga. Nakikialam tayo sa ibang issue, sa ibang bansa. Pero yung sarili nating problema dito sa ating bansa, hindi man lang ninyo ma-solve. Nakakahiya. Diba? Nakakahiya po, mga kababayan. Hindi po nakakahiya sa atin dito sa internally, no, domestic. But sa international community, sa international mga foreigners, no? Nakakahiya po. Kasi anong iisipin nila? Tayo may sariling problema sa West Philippine Sea, hindi nga natin ma-solve. Tapos makikialam pa tayo dito sa Taiwan. Hindi sasabihin dito, pakialamero tayo. Nakikialam tayo sa hindi natin problema. Di ba nakakahiya yun, mga kabayan? Ang dami-daming problema ng ating bansa. Makikialam pa tayo sa iba? Aba, nakukulangan yata kayo sa problema ng ating bansa. Unahin nyo po, no? To the present administration, no? Madami po ang inyong kinaharap ngayon ng mga problema. Unahin nyo na lang bago yung iba, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito naman si Tambaluslos. Nako po. Hinggil sa krimen na kumakalat sa social media. Nagsalita po si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po, huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. While real crimes is going down, fabricated stories and scripted videos are spreading like wildfire online. Fear is being peddled for clicks and views. That's not just irresponsible. It's dangerous. Sabi niya .
when people stage crimes just to go viral, they're not just misleading the public. They're mocking real victims and sabotaging police work. It's an insult to every Filipino who wants genuine peace and order. Totoo po, mga kababayan, no? Totoo po na ang mga Pilipino kailangan po ng peace and order, mga karibin natin. Pero nakikita sa grounds, mga kababayan, na marami talaga ang tumataas, no, yung crime rate dito sa ating bansa. But the government is feeding us. Mukhang kayo yata no? The government po, Speaker Martin Romualdez, no? The government is feeding the and making believe, no, the ordinary Filipino, they're making believe, no, na the crime is going down, no. Marami pong hindi naniniwala sa sinasabing the crime is going down, pero marami po ang nabibiktima ng mga adiktos. How can you say that the crime is going down while in the reality, in the real world, baka kasi nasa ibang mundo kayo, in the real world, yung mga adiktos po, gumagalaw na naman ng pambibiktima ng mga inosenteng tao. Di ba? O, tanungin nga po natin, nagtatanong lang po Speaker Martin Romualdez, are you still in the Philippines? Diba? Mahirap naman kung ibang ano yung pinag-uusap, ibang mundo yung pinag-uusapan natin. Dapat isang Pilipinas lang ang pag-usapan natin, okay? Baka kasi nasa ibang mundo na kayo, hindi nyo na nakikita ang totoong nangyayari dito sa Pilipinas, okay? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, eto mga karibin natin. Ito naman po ang balita sa Daily Tribune. Duterte may face more charges, ICC lawyer. Okay. The ICC may expand charges against former President Duterte during the 23rd September hearing. If few evidences emerges politically, including torture and enforce disappearances. Nako, kayo naman, magpapauto ba tayo dito sa balitang ito? Anong torture? Ang tanda-tanda niya, magtutorture, baka pa nga ito ang matorture sa panahon niya, di ba maedad na rin yun? You know what, mga kaubayan, kung talagang meron kayong mga ebidensya, ipasa nyo na. Wag nang wag niyo nang lagyan ng may. Dapat you are very sure, no? Maging sigurado kayo sa sinasabi ninyo. Kasi wala rin namang maniniwala. Sino maniniwala nagtutorture at enforce disappearances yung sinasabi nyo? Diba? Sino maniniwala sa inyong Pilipino? Wala na ito, mga kabayan. Dito nga sa paghahagilap ng mga ebidensya, hirap na kayo Di ba? Hirap na kayong maghagilap ng mga tanim biktima. Yan, mga kabayan. Ano po ang inyong reaksyon dyan? I-comment nyo na lang at eto na. Panoorin po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Magkakaibang pahayag ng palasyo tungkol nito. Kaya si Senator Amy Marcos, nag-post siya bago lang, 37 minutes ago. Ano ito? April Fools? April 1 ngayon, di ba? April Fools Day ngayon. April Fools, kaninong utos ba dapat ang masunod? Okay. So dito, ipinost ni Senator Amy ang pahayag ni Yusek Attorney Claire Castro tungkol sa Senate hearing at sa kasulat na pinirmahan ni Executive Secretary Bersamin address kay Senator Escudero at Senator Amy Marcos. Magkaiba ang sinasabi.
Kaya nga, napatanong tuloy si Senator Amy, sino ang dapat masunod? So ito, ang pahayag ni Yusek Claire Castro, Malacanang press briefing, March 31, 2025. Okay, basahin ko ang pahayag ng press officer. Katulad ng sinabi natin noong mga nakarang araw, hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay ipapatawag. At dapat naman natugunan kung ano ang mga katanungang ibibigay sa kanila, provided po ito ay hindi mababiolate ang executive privilege. Yusek Claire Castro, PCO Undersecretary. March 31. Pahayag. So, dito lang talaga natin ma-experience, no? Or nai-experience. Yung mga cabinet members, iba-iba po. May sarili-sarili po silang opinion. Hindi ko alam kung opinion. May sarili-sarili silang statement, no? Hindi po sila coordinated. Hindi ba kayo nag-uusap? Executive Lucas Bersamin at PCO Yusek Castro, diba? Para isa lang ang lumalabas na impormasyon. Kung hindi pipigilan, hindi pigilan. Kung pipigilan, pigilan, diba? Kung hindi ipapa-attend, wag. Kung papa-attend din naman, pa-attend din, diba? Isa lang dapat. Walang problema doon, diba? Ang problema ngayon, nagmumukhang sinungaling, diba? Kayong dalawa, mga sinungaling kayo. Nagmumukhang sinungaling tuloy kayo sa mata ng taong bayan kasi paiba-iba ang inyong mga inilalabas na statement, no? Una, agree. Tapos disagree na. 'Di ba? Para kayong well anyway, wag na lang. Ang pinopoint out ko lang dito mga kaubayan kasi ang hirap no? Dapat ang gobyerno ang unang-una na naglalabas ng mga tawag dyan, yung mga credible information, di ba? Baliktad yata Dito patuloy natin nakikita yung mga sinasabi nilang fake news diba? Sa kanila mismo. Kayo ba ang model ng fake news? Tatanong lang po mga kaubayan sapagkat paiba-iba po ang inyong mga sinasabi. Ano po ang inyong reaksyon mga kaubayan patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.